Sa halagang 20 pesos, ano pa ba ang mabibili mo ngayon? Para sa maraming Pilipino, simple lang ang sagot. Punta sa sari-sari store, isang sachet ng shampoo, 2 pirasong candy, o isang instant noodles. Tingi, basta pasok sa budget. Pero sa likod ng maliit na tindahan na yan, may tahimik na laban. Ngayong 2026, patuloy na tumataas ang presyo ng puhunan. Habang ang mga customer, hirap din makasabay. Kaya tanong, paano nga ba nabubuhay ang sari-sari store sa panahon na mahal ang bilihin? Alamin natin, kung titingnan mo sa mga balita, parang bumabagal na ang inflation. Pero sa sari-sari store, iba ang kwento. Halos linggo-linggo, may dagdag presyo sa supplier. Minsan maliit lang, 2 piso, 5 piso. Pero kapag pinagsama-sama mo, mabigat na yan. Halimbawa, yung isang tangke ng gas, dati 900 lang. Ngayon nasa 1,000 plus na. Ngayon, bilang tindero, may dilema ka. Itataas mo ba ang presyo o ikaw ang sasalo sa dagdag gasto? At kadalasan, hati ang solusyon. Konting taas sa presyo, bawas sa kita. Isa sa pinakamalaking diskarte ng sari-sari store, ang tingi system. Imbes na isang buong produkto, hinahati-hati ito sa mas maliliit na bahagi. Isang sachet, isang itlog, isang bote ng mantika. Hindi lang ito convenient. Ito ay survival strategy. Kasi ang totoo, maraming Pilipino araw-araw namimili kung ano lang ang may pera ngayon. Yun ang bibilihin. At ang sari-sari store, sumasabay sa ganitong lifestyle. Pero may kapalit yan. Mas maliit na tubo sa kada binta. Kaya kailangan mas maraming binta para kumita ng pareho. Pag-usapan natin ang kita. Sa maraming produkto, piso o 2 piso lang ang pato. Ngayon, isipin mo. Tumaas ang presyo ng puhunan mo. Pero hindi mo kayang taasan agad ang presyo sa customer. Naipit ka. Kaya ang ginagawa ng iba, paunti-unti, dagdag, papiso-piso lang. Nagabawas ng stock o lumilipat sa mas murang brand. May iba rin na nagtitipid sa operasyon. Pamilya na lang nagagabantay sa tindahan, bawas, biyahe sa pagre-restock, tipid sa kuryente. Lahat ng maliliit na diskarte importante. Ano ang hinaharap ng sari-sari store? May ilan na gumagamit ng digital tools, kaya ng GCash, online ordering, inventory apps. May iba na mas nagiging strategic sa supplier. Sa dulo, ang tunay na lakas ng sari-sari store ay hindi nagbabago. Flexibility, mabilis mag-adjust, malapit sa customer, at kaya makisabay sa kahit anong sitwasyon. At baka yun ang tunay na kwento dito. Hindi lang tungkol sa mahal ang bilihin, kundi tungkol sa tibay ng loob ng maliliit na negosyante. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, i-share mo sa mga kilala mong may-ari ng sari-sari store. O kahit sinong lumaki sa pagbili ng tingi. Dahil sa bawat maliit na benta, may isang negosyong patuloy na lumalaban. Ito ang mini podcast ni Joseph. Mula noon hanggang ngayon. Hanggang sa susunod at salamat sa pakikinig.